May nagtanong sa akin, anong plano mo sa account mo? Kailangan mo na itong bayaran dahil ito ay overdue na. Makipag-usap ka sa amin at pwede kitang bigyan ng discounted amount upang mas bumaba ang babayaran. Sumagot kayo sa aming tawag para makapag-usap tayo. Salamat. Alright. Napakagandang katanungan po nito, pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Alright. Pasensya na ho kayo, sa loob tayo ng sasakyan gumagawa ng video dahil meron ho tayong binisitang dati ko pong amo. Siya po pumanaw na, so binisita po natin siya. Okay, para po magbigay po tayo ng respeto kasi po isa po siya sa aking mga naging mentor, no? So kaya po malaki po ang naitulong niya po sa akin. Okay, sagutin po natin itong katanungan na pinadala po niyo sa akin. So tinatanong ko kung ano daw ang plano sa account mo. Balik niyo ho sa kanila. Bakit? Kasi dapat matagal ng bayad yan. Sa totoo lang, sabihin niyo sa kanya, kung hindi kayo hinaras, no? Tsaka kung hindi kayo ginipit. Okay? Nasa kasi ang mabigat po kasi diyan, nasa pamamaraan kasi nila ng pagpapautang eh. 'Di ba? Kung maayos silang magpautang, no? Ayos silang magmaningil, wala ho sana naging problema diyan eh. No? Ganun ho 'yan. Tapos sabi kailangan na bayaran kasi overdue na. Tama naman ho. O, makipag-usap ka sa amin. Pwede kitang bigyan ng discounted amount. Okay, ito po yan. Actually, hindi naman it's usaping discount or whatever eh. Kung pong yung memorandum po ng sa ceiling on interest rate ang sinunod nila. Kasi nga ho, lagi naman pinapautang niya mga is 10,000 pababa eh. Hindi po ba? Kung yun po sinunod nila, hindi naman ho aabot sa ganun. Tsaka kung inexplain po nila, kung ginawa po nila yung the Truth in Lending Act, no, which is very very important kasi batas po yan, no? Kailangan malaman po ng mga nanghihiram yung kanilang obligasyon, ay hindi ho aabot sa ganyan. Hindi na kailangan mag-offer pa ng discount, no? Kasi alam nung nanghiram yung kanyang obligasyon, alam nung nanghiram magkano yung interest, alam nung nanghiram kung ano yung termino. Di po ba? Ganun lang naman ho kadali yun eh. So hindi usapin niya na magbibigay ng discount. Okay, usapin po ito ng maling pagpapautang. Hindi pagsunod sa mga memorandum at batas. Okay, yun ho ang mahirap, no, na kumbaga ang bitter truth nito is marami ho tayong kababayan, no, ang nalulubog sa utang dito sa mga bugo katabusadong online lending apps na to dahil nga po sa agipitan. No, hindi naman ho kakagat yung mga yan kung inexplain yan eh. Tingnan nyo ho pagka ho ba yan inexplain nila na ang i-disburse namin sa inyo kalahati na lang nung approve amount, tatanggapin nyo po ba? Diba hindi? Pagka po ba yan diniscuss nila na ang mahihiram nyo lang 1,000 eh, tatanggapin nyo po ba? Diba hindi? Pagka po ba yan diniscuss na ang interest rate nyan is 1% o 20% per day, tatanggapin nyo po ba? Di ba hindi po? Pagka po ba yan sinabing 7 araw lang, tatanggapin nyo po ba? Di po ba hindi? Nakita nyo? Kasi importante pong malaman ng isang nanghihiram yung kanyang obligasyon. Pag hindi niya hindi niya nalaman at naintindihan yan, ay mahirap pong kumbaga pangatawanan o paghandaan yung nahiram. Okay? Kasi ganito lang ho yan eh. For example po, sa bangko na lang. Okay? Pagka po nanghiram kayo sa bangko, lahat po i-explain. Sasabihin yan, nanghihiram po kayo, no, ang ina-apply nyo po is let's say 50,000, pero na-approve lang po tayo is 25,000. Okay? Tatanungin yan, tatanggapin nyo po ba? Pagka sinabing hindi, tapos na transaksyon dun. Wala na yun. Ngayon pag sinabing sige, tsaka pa lang yan pag-uusapan na, ito po yung idadagdag natin na interest dyan, ito lang po marireceive po ninyo, no? Ito po magiging due date po ninyo, ito po magiging termino ninyo. Sumasang-ayon po ba kayo? Kung hindi sumang-ayon, tapos na rin ang transaksyon dun.
Pero kung sumang-ayon, yun na. Pirmahan na tayo ng kontrata. No, in our case, dito nga sa mga abusadong online lending apps, kung di-discuss yan through phone, ayan, click tayo, agree. Kasi po, yung electric tsaka digital signature po, tinatanggap na po yan. Okay? Sana lang po maliwanag. Kasi, tatandaan nyo po, no, yung mga dinidiscuss ko po dito is very, very important po sa larangan po ng pagpapautang. Kasi importante, ulitin ko, napaka-importante po, no, na maintindihan nung nangihiram yung kanyang yung kanyang obligasyon. Okay po? Kasi pag hindi niya naintindihan yan, ay hindi po talaga makakabayad yan. Okay po? Tsaka nakita nyo, ang lagi nilang pinangano ngayon dito, discount. Ulitin ko po, hindi usapin ang discount yan. Usapin po ito ng tamang pagpapautang at tamang paniningil. Yun lang ho ang kailangan nilang gawin. Napakasimple po. 'Di ba? Meron naman inisyu na na memorandum ng SEC, yung Prohibition on Unfair Debt Collection Practices. Inilista na po yung bawal. Walang yatong mga to, yung pa rin ang ginagawa kung alin yung bawal. Mali Inilista po ng SEC doon yung bawal. Hindi yun nasusundin nyo, mga siraulo. Ano kayo ng kamote? Diba? Tama ba yun? Baliktad yata talaga ang utak nyo no? Ano kayo ng kamote? Sus Mariosep. Tapos po, ito sabi, sumagot kayo sa aming tawag para makapag-usap tayo, salamat. Sinasagot naman yung tawag nyo, ang masakit, babalagbagin nyo kagad. No? Haharasin nyo, mumurahin nyo. Walang niya kayo. Sige nga, sinong kliyente o sinong tao? 'Di ba? Ang kakausap sa inyo kung ganyan nyo kausapin yung mga kliyente niyo. Wala. Sisigawan mo agad? Mumurahin mo agad? Anak ka ng kamote. Kahihilo pa lang ng kliyente. Mumurahin mo agad. Balasupas ka, magnanakaw ka. Paano naging magnanakaw? Wala naman. Kayong kusang nagbigay ng pera. Diba? Hindi pa nga tapos yung application, i-fill out Pinadadala nyo na kagad yung yung pera doon sa e-wallet pag nalaman nyo yung numero ng kliyente nyo. Mga siraulo kayo. Tapos sasabihin nyo magnanakaw. Sino ngayon ang magnanakaw? Kayo. Binigyan lang kayo ng permission to access, hindi para kunin. Iba yung access sa kunin, mga siraulo. Tapos ganyan papadalan yung mga katanungan. I-stressin nyo yung mga kliyente ninyo. Hindi ba naman kayo talaga, ewan ko. Noon sa nagpadala ng katanungan na to, isang tabi nyo yan. No? Ang pinaka-importante po is maintindihan nyo po na pagka po tayo mangungutang, unahin muna natin sa sarili natin, tanungin muna natin, kaya ko bang bayaran? Wag ho natin yung kumbaga lukso ng dugo or yung bang pabigla-bigla tayo. May dumaan sa feeds, may dumaan sa wall. Hiraman ko to kasi gipit ako Di ba? Kasi doon nagsisimula yun. Pagka yan natapat kayo doon sa mga bugo katabusan ng online lending apps, na ko po, hindi ko maintindihan mangyayari talaga. Puro ganyan harassment talaga. Mas mainam pa nga manghiram kayo sa kaibigan ninyo sa kapitbahay, sa kamag-anak, kaysa dyan masisira lang ang buhay nyo dyan. Piruin nyo po, kung accessing yan at submitting entity pa ng CIC, nakita nyo doble bukol. Sa halagang 1,000 pesos, masisira ho pangalan nyo. Totoo po yan. Paano kung balak nyo kumuha ng bahay, lupa, kotse sa darating na panahon? Lahat naman ho tayo, yun ang pangarap sa buhay, di po ba? Tapos makikita sa record ng CIC, meron kayong hindi nabayaran na bugo katabusadong online lending apps, di ba? So, yun lang ho ang aning ko sa inyo, no? Pakalmahin nyo yung sarili ninyo, isang tabi nyo pakalmahin nyo, mag-ipon kayo. Tsaka nyo siya bayaran. Huwag kayong magpapartial. Wala ho mangyayari dyan pagka pinartial nyo lang yan. Okay? Pag-ipunan, tsaka nyo bayaran. Tapos, pag nabayaran, tabi nyo yung yung proof of payment ninyo. Ano man ang mangyari, mayroon kayo papakita. Ayan, bayad ako. Sundin nyo lang kung ano nakalagay doon sa ceiling on interest rate.
Okay? Kasi yung ano yun, galing ho sa BSP yun eh. So, ibig sabihin, ano ho yun? Valid yun. Valido yun. So, kahit saan kayo makarating kayo sa korte, hindi sila papaboran ng korte dahil yung sinunod nyo is utos mismo ng BSP. Okay po, sana lang po naunawaan po natin at naintindihan para po kahit papano mabawasan po yung isipin ninyo. Okay po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.